Hello everyone! Welcome to our day 2 in Bukidnon! And today, pupuntahan natin yung lugar na pinapangarap lang namin dating puntahan. Madaling araw pa lang ay gising na kami para makapag-ready at mag-ayos. At 5:30 AM, sinundo na kami ni Kuya Josh dito sa accommodation namin. Almost 1 hour din yung biyahe namin papunta sa first destination, kaya inagahan talaga namin para hindi pa ganun kainit pagdating doon. At yun nga, bumungad na sa amin yung sunrise habang nasa biyahe kami, tapos sasabayan pa ng mga magagandang playlist ni Kuya Josh. Ang saya mag-road trip dito. At may nakita kaming nagtitinda ng pandesal sa gilid ng kalsada, kaya nag-stop muna kami para bumili pang almusal habang nasa biyahe. And ito na nga, after almost 1 hour na road trip, nakarating na kami dito sa The Communal Ranch located sa Impasugong, Bukidnon. Nasa bungad pa lang kami, pero kitang-kita na yung view na maganda at sobrang excited na namin makababa ng sasakyan. And so nag-park lang si Kuya Josh dito sa parking area nila. Syempre, nagbayad kami ng 200 pesos parking fee, and then entrance fee na 50 pesos and 20 pesos naman sa environmental fee. Dito sa bandang entrance, may mga nagtitinda at nagpaparent ng mga sombrero at mga boots, kaya nag-rent sila Gigi for 50 pesos. Oh, may salamin pa si Sir, oh. Ready. Gigi, may rent para ng boots eh. Mag-rent ka na. Sige na. Ingkan. Akin ang bag mo. Diba? Supportive ang ate. Around 6:30 AM na nga kami nakarating dito at akala namin kami na yung pinakamaaga, pero may mga mas maaga pa pala sa aming nakarating. Dumiretso na nga kami sa pinakadulong part kung saan malapit yung mga bundok at dun nga kami kumuha ng mga drone shots namin. Solo-solo muna yung unang ginawa namin at syempre pinauna namin si Gigi Potski dahil mas maalam siya sa pag-aura-aura. Kaway! Mati lang kita. Natawa ng bypass ba? Lihot ng grand video. Mulihok yun doon, pero di ba nakita yung panugot? Ano yung ba? Go, Gigi! Ikot na! Yeah! Kaway! Yun! Yung sombrero mo! Sige ma'am! 3, 2, 1, go! Lakad! Yun! Ikot ma'am! Go, Gigi! Demure lang, demure! Kaway! Tapos ikot! Yan! Okay, dyan muna! Kuha lang ako ng view! O diba, ang lakas maka-main character na para bang mga bida kami sa isang teleserye at paikot-ikot at pa-emote-emote pa kami dito. Sobrang ganda talaga dito, as in, hindi sa pagiging OA. Ito yung lugar na maganda sa picture at videos, pero mas maganda pa talaga sa personal. Pwede rin mag-horseback riding dito for 250 pesos per person at 50 pesos naman kapag picture taking lang. Aura-aura lang ulit at i-feel na para bang tayo ang may-ari ng rancho na ito. And-enjoy and we savored the moment dahil hindi naman namin madalas na ma-experience to. Tignan mo siya. Bacardi! Uno boy, may bibi na si Mami. Everyone! Cute! Wait lang ha. Wait lang po. Okay. After namin magpa-picture kay Bacardi, ay pinuntahan naman namin yung heart-shaped na lake na located dito sa gitna ng ranch. Sobrang lawak nga ng lugar na to at feeling namin mga bata lang kaming naglalaro sa isang malawak na park na binabaliwalang init at pawis dahil mas nangingibabaw yung saya namin. Na finally, nakarating na kami sa napakagandang lugar na to na dati pinapangarap lang naming puntahan. Gusto ko na nga ulit bumalik dito habang ini-edit ang video na to. Sana soon makasama ko naman si Coco. Past 9 AM na kami bumalik ng sasakyan at nagutom na nga kami, buti na lang may baon kaming pandesal, kaya yun muna yung mga kinain namin habang nasa sasakyan. At ang next spot na pinuntahan namin ay dito sa Lover's Lane. Sa gilid lang to ng kalsada at marami ding nag-stop dito para magpa-picture dahil kitang-kita rin dito yung napakagandang view ng mga bundok. Hindi na nga kami nagtagal dito at dito na rin iniwan ni Kuya Josh yung sasakyan niya, tapos nag-rent na kami ng habal-habal papunta sa next destination namin. 700 pesos per person yung binayad namin sa habal-habal. Pwede rin naman mag-rent ng 4x4 or yung pick-up kung ayaw nyo sumakay sa motor. Pero kami, sanay naman kaming sumakay sa angkas or motor, kaya hindi naman kami nahirapan dito. Medyo extreme lang talaga yung daan dahil malubak at may mga part na matarik yung kalsada, kaya hindi talaga
kaya ng maliliit na sasakyan. 45 minutes to 1 hour yung biyahe dito at todo kapit talaga ako kay Kuya Driver dyan ng buong biyahe dahil ayoko naman mahulog at baka matilapon pa ako dito sa daan. Meron din kaming nadaanang tulay at syempre hindi rin namin to pinalampas at nag-stop din kami dito nung pauwi na para magpa-picture. May binayaran din pala kaming environmental fee na 50 pesos per person at madadaanan yon dito bago makarating sa destination. Ay, salamat. Hi, Gigi! At finally, nakarating naman kami na safe and sound dito sa next destination namin, ang Roti Peaks Ridge Camp. Nag-register muna kami at nagbayad ng entrance fee ng 350 pesos per person. Pagkatapos niyan ay nagbihis muna kami at nag-retouch, syempre para kunwari fresh na nakarating dito sa Roti Peaks. Ijay kwa, bayaan. Ganda. Pagdating namin dito ay dumiretso na kami dun sa may bandang tuktok na part. Dun ulit kami kukuhanan ng drone shots ni Kuya Josh. As a nature lover, mapapawaw ka talaga at marerelax ka sa ganda ng view dito. Sobrang peaceful, serene, at makakalimutan mo yung mga problema mo at mapapasabi ka na lang ng thank you Lord for this life. Ang sarap titigan ng mga bundok at ng mga ulap. Ang sarap magmuni-muni dito. Feeling mo gusto mo nang tumira dito, ganon. Yung sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Feeling mo ang lapit mo na sa langit. Char, iba na ata yun. Pero hindi ko na alam kung paano ko i-explain yung ganda ng lugar na to. Kaya puntahan nyo na lang din para makita nyo ng personal. Sobrang ganda talaga, promise. Mapapakanta ka talaga dito ng, "Wag muna tayong umuwi." At syempre, hindi pa natatapos doon. Hindi namin pinalagpas yung mga magagandang spots dito para magpa-picture for memories. Kasi someday, when you look back and look at your photos, diba, this will bring back the feeling, the place, the people you met, and the small details that made it special. Ay sus, mapapa-English ka pala dito. Pero wait, tingnan nyo, ito talaga ang reality dito. Ang daming tao, the reality. Gigi, ang daming bisita. Ayun nga, syempre dahil maganda yung lugar na to at madaming mga tourist na bumibisita, pila-pila talaga sa mga ganyan. But don't worry, hindi kayo magugutom dito dahil may libreng tubig, kape at merienda. Ito yung sikat na food dito, ang tawag dito ay binake. Ito ay sweet steamed corn cake, kasama na rin to sa entrance fee na binayaran na 350 pesos, kaya hindi ka magugutom dito. Masarap to at nakakabusog, parang kalasa niya yung muffin sa Kenny Rogers. Ewan ko lang, baka sa panlasa lang namin, pero masarap. Waiting for their turn. Kahit na may mga pila dito, para sa akin hindi naman nakakainip, nakaka-happy rin manood ng mga ibang tourist na nagpapapicture. Ewan ko lang sa iba ha. Ayun nga, kailangan na rin namin umalis kahit ayaw pa sana namin. Pero syempre may next destination pa at ito nga, nag-lunch na muna kami dito sa Cowboy Town. Oh, diba? Bong. Halos mag 2 PM na nga rin ata nung makapag-lunch kami at ito yung mga in-order namin na food dito. Kasama sa itinerary namin ang mag-ATV sa Pineapple Plantation at yun sana yung next na gagawin namin. Kaya lang paambon na, kaya kinancel na lang namin tapos bumiyahe na kami pabalik ng CDO. Around 5 PM na nga ata nung makarating kami dito sa CDO, dumiretso lang kami dito sa hotel namin para mag-check-in at tignan nyo, pagod na nga kami. At ito nga pala yung itsura ng room namin. Tanan! Hello, Gigi! Okay. Naligo lang kami at nagpahinga saglit, tas pumunta kami dito sa mall nila, malapit lang, walking distance lang naman to. Naghanap kami ng makakain, bumili din kami ng mga maiinom, tapos bumalik na rin kami ng hotel para magpahinga dahil ang call time namin ay 1:45 AM para sa next destination naman namin. Thank you guys for watching our Bukidnon trip and see you sa next province in Camiguin. Bye!